people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday po sa inyo lahat. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang nagwi-weekend lang tayo. Ngayon ay, eto na, nasa kalahati na tayo ng linggo na hindi natin namamalayan. Grabe! At papunta na rin tayo sa katapusan ng buwan. Next week nga ay end of the July na. So, nakakaloka. So, papasok na tayo sa August. Syempre, birthday ko na noon. Charot! So, yan sa mga gusto magregalo sa akin next month. Nako, simulan na ninyo. Charot! At eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo. Pero syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga. Kanina si PE Teacher, nagkita na kami. So, syempre, kumain kami sa bahay. Naloloka nga ako doon kasi uupo siya doon. Sabi ko, saan ka pupunta? Tapos lumipat na naman siya doon sa harapan ko. Tapos yun. Tapos kanina may pahawak-hawak siya ng kamay sa akin. Hindi ko alam kung bakit ngayon nahawakan yung kamay ko. Siguro na-miss niya ako. Tapos yun. Tapos bukas aalis uli siya kasi meron siyang kasama siya doon sa scout, sa magka-camping nga ng grade 6 sa probinsya. 3 araw sila doon. So, hindi na kami magkikita sa next week na. So, good luck. So, nakaka-miss. Pero, sige lang. At ito nga, syempre, marami akong hinandang chika sa inyo. Pero, syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat na maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel natin, subscribe na. At sa nakasubscribe naman na, maraming salamat. At sa araw-araw na tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, marami akong chika na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Diamante, Mama Sam, tingin mo kakabog ba sa Reyna Hispano-Americana? Maraming nagsasabi na siya na daw ang susunod na Winwin Marquez na makakapag-uwi na second crown sa ating bansa ng Reyna Hispano-Americana. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay hindi rin naman imposible na mangyari yon dahil maganda naman si Diamante, di ba? Very Pinay beauty ang ipinapakita niya. Pero, yung mag-uuwi siya ng second crown sa ating bansa ay medyo, hindi imposible pero medyo mahirap. So, kailangan niya siguro talagang maghanda ng bonggang-bongga, especially sa kanyang pasarela. Kasi alam naman natin ang mga Latina na talagang kabogera talaga sila pagdating sa mga eksena. At sana mapaghandaan niya talaga yun ng todo-todo. Magaling si Diamante pagdating sa mga eksena naman niya dito sa Miss World, sa Miss Universe Philippines. Pero syempre iba pa rin kapag Latina na ang mga kalaban mo, di ba? So kasi ang pupuntahan niya, puro Latinas ang makakalaban niya. So yun, so kailangan maka-eksena siya doon ng bonggang-bongga. Magtiwala tayo sa kanya na makakasabay siya sa mga Latinas at pwede niyang may uwi ang second crown ng Reyna Hispano-Americana. Bakit naman hindi? Diba? Malay mo, mag-alaw win-win din siya na magpaikot-ikot doon na parang turumpo. Diba? So, hindi natin alam. Hindi natin pwede underestimate yung kakayahan niya pagdating sa international pageant. Hindi naman niyang pipiliin kung hindi naman magaling. Diba? Kaya, laban lang. But ang masasabi ko, Diamante, syempre, kailangan maghanda ng bonggang-bongga para sa kanyang laban sa Reyna Hispano-Americana. So, yon. So, supportahan natin at ipagdasal natin. Nakakaloka. Pero, laban lang talaga. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo? Jasmine Omay, hindi na daw sasali sa national pageant dahil ito na daw ang kanyang last pageant.
So, nakakaloka naman. So, ako para sa akin, si Jasmine Omay, kung ang kanyang pahiwatig doon sa kanyang statement, sa kanyang Facebook, di ba? Na, ayun nga, naglabas kasi siya ng statement na ito na daw yung last national pageant niya. Ako, masasabi ko, siguro baka gusto niya na mag-retired as a beauty contestant, di ba? Kasi nga, tawag dito, siguro baka gusto niyang mag-focus sa kanyang career or gusto niyang tumutok sa kanyang mga dapat niyang tutukan sa aspeto sa buhay niya o baka mag-aasawa na siya. Ganon. Ako masasabi ko, siya pinakakalungkot kung iisipin mo, ito na yung kanyang last pageant. Alam naman natin na magaling naman ito si Jasmine Omay at nakita naman natin kung paano naman to talaga umarangkada. Nakadalawang first runner-up siya, no? I hope na sana talaga manalo siya. Mas gusto ko yung manalo siya kaysa yung i-appoint lang siya. So, sabi ko nga kagabi doon sa live ko, much better na sumali pa siya isa pang beses. Sabi ko nga sa Miss Earth, alam nyo, mananalo to. Sa totoo lang, magaling kasi si Jasmine Omay eh. Siguro mali lang yung pageant talaga na napuntahan niya. Kasi dito nga sa Miss World, malakas eh, kung tutuusin. Pero, hindi pa panahon para sa corona. Siguro, isang pageant pa. Wag naman sana ito na yun last. Sana makita pa natin siya na sumali pa sa isa pang national pageant. Kasi doon sa statement niya, parang sinasabi niya na ito na yung last national pageant niya. And I hope na sana hindi naman to totoo at sana makalaban pa siya ng bonggang-bongga kahit isa pa. Kasi galing na siya sa Binibining Pilipinas, tapos nagpunta siya sa Miss Cosmo, tapos nagpunta siya dito sa Miss World Philippines. Why not itry mo Miss Earth Philippines? Baka, di ba? So yun, ako naniniwala ako na kaya niyang mag-penetrate talaga hanggang sa makuha niya ang corona dito sa Miss Earth Philippines. Bakit hindi? Di ba? Si Aliana Aduana nga galing sa Binibining Pilipinas, pagdating sa Miss Earth, tingnan mo. Di ba? Nakaarangkada, naging Miss Earth title holder. At hindi lang yon, naging first runner-up pa siya sa Miss Earth. O, di ba? So, ngayon gusto ko siya mag-Miss Grand. Charot. So, yan. At, let's see. So, nakakalungkot naman kung ito na yung last pageant ni Jasmine Omay. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa laban ng Team India at Team Philippines sa Miss World? Tingin mo, Mama Sam, sino ang mas malakas? Ako para sa akin ang gwapo ng pambato natin sa Mr. World. And then, maganda ang pambato natin sa Miss World. So, ako para sa akin, malakas ang Team Philippines. So, yon. So, naniniwala ako na kaya nila na mas makakuha ng corona, makakuha ng title. So, ang ating Mr. World ay parang naniniwala ako na ito ang magiging title holder ngayong taon na to dito sa Mr. World. And then si Chris na naman, parang feeling ko siya na ang makakasungkit ng second crown ng ating bansa. Kasi, ewan ko, basta may nafe-feel akong ganun sa kanila. So, parang feeling ko Team Philippines malakas sa Mr. World at saka sa Miss World. So, yon. So, parehas silang talagang masasabi ko na malakas yung laban nila at possible na sila ang mag-title dito. Kaya, sabi ko nga ako, ikukumpara natin sila sa Team India, naniniwala ako sa ngayon na mas kayang manalo ni Miss Team Philippines, both Mr. and Miss. Di ba? Kayo ba? Mag-a-agree ba kayo dyan? Diyos ko, gwapo-gwapo ni Kurt. Tapos, ang ganda-ganda ni Chris na, parehas silang letter K. Kaya, para sa akin, winner yung dalawang to. At, syempre, excited ako para sa kanila. Di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, Herlyn Budol, inaabangan ng mag-join nga dito sa Miss Grand Philippines. So, tingin mo, Mama Sam, sasali ba si Herlyn Budol? To be honest, ako sobrang talagang kung ako kung tatanungin mo, gusto ko talagang sumali si Herlyn Budol dito sa Miss Grand Philippines. Dahil, alam naman natin yung ganda na meron si Herlyn. Alam natin kung ano ang kakayahan niya pagdating sa eksenahan, pasabog, at naniniwala ako na talaga namang kakabog ang Herlyn Budol dito sa kompetisyon ng
Miss Grand Philippines kung sasali uli siya one more time, di ba? So malay mo, kaya lang kasi ang pinoproblema kasi ni Herlyn, hindi siya manalo-nalo sa Q&A. Ayun yung malaking problema niya. Kaya hindi niya alam kung sasali ba siya o lalaban ba siya. Pero kung tutuusin, kaya naman niya di ba? So I hope na sana maisipan niya uling sumali kasi maraming nag-aabang sa kanya. Lalong iingay ang Miss Grand Philippines kung makikipagbagdagulan si Herlyn Budol ngayong taon na to. At yan yung abangan natin. Diyos ko, yung mga pa-eksena kasi ni Herlyn Budol talaga no? Ang lakas maka-Miss Grand. Pero ako naniniwala ako na kaya ni Herlyn kung sakaling sasali to ng bonggang-bongga. Tignan natin. So, sabi nga gano'n, kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Di ba, Herlyn? So, yun. So, laban lang. Malay ninyo. Hindi pa naman tapos yung applyan. So, baka. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Venezuela, mahina na nga ba ang kalibre pagdating sa Miss Universe? Noong 2021, nag-top 10 si Lucette dito sa Miss Universe. And then, noong 2022 naman si Amanda ay naka-second runner-up. And then, noong 2023 naman si Diana naman ay nag-top 10 uli. And then, noong atong 2024, tingin mo Mama Sam, ano ang mararating ng Venezuela? May El Tocuyo kaya sila? Ay nako, nakakaloka. Top 16, first runner-up, top 10. Baka naman ngayon winner na, di ba? So hindi natin alam, malakas ang Miss Venezuela. Kung titignan mo yung mga pasabog niya, yung mga eksena niya, at kahit yung laban niya doon sa national pageant niya. Pero, syempre, hindi natin alam kung paano maghahanda ito si Miss Venezuela para sa laban niya dito sa Miss Universe. Hindi natin alam kung ano ang ipapakita niya at kung gaano nga ba talaga siya kalakas. Ako, parang feeling ko si Miss Venezuela kaya niyang tumungtong hanggang top 5. And then, hindi ako naniniwala may El Tocuyo sila. Masushock ako kapag na El Tocuyo sila dito sa Miss Universe ngayong taon na to. Parang feeling ko, sasabay at sasabay ang Venezuela sa mga kandidata ngayon at kaya niya talaga makipagpukpukan kay Dominican Republic, kay Miss Peru, at kay kanino man, kay Colombia, di ba? So parang feeling ko talagang aariba to ng bonggang-bongga at hindi magpapahuli sa eksena. So ganong kalakas ang pambato ng Venezuela. Kaya yung sinasabi nila na kung may El Tocuyo yan, parang feeling ko hindi naman. Yung first pa lang siya nanalo dito sa Miss Venezuela, unang-unang kandidata siya ng Miss Universe, di ba? Nalaman ko talaga na parang ay ang lakas nito. At hanggang ngayon, talagang gumagawa siya ng ingay. So I'm so excited for her. And then tingnan natin, yes, medyo humihina ngayon ang Venezuela pagdating paano nila susungkit ang corona, lalo na dito sa Miss Universe. Pero naniniwala ako na isa sa mga kandidata nila sa mga darating na panahon, bigla yan makakasungkit uli ng corona. Hindi lang isa, kundi dalawa. Diba? So, good luck kay Miss Venezuela and then good luck sa pambato nila ngayong taon na to. So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato ng Thailand sa Miss Cosmo, pantapat kay Atisa Manalo ay si Miss Ubon. Tingin mo Mama Sam, aariba kaya to ng bonggang-bongga? At paano Mama Sam kung ang Colombia ay itapat kay Atisa ay si Sophia Luna na naging first runner-up noong 2023 sa Miss International na naging Queen of the Year 2023. Anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko, bongga. So, yan. So, kay Miss Ubon ng Thailand, parang feeling ko, maingay to because yung kanyang eksena. Alam naman natin na parang ang lakas na ito maka-Miss Grand at ang lakas na ito alam mo yon yung talagang ingrata talaga yung dating na parang bongga, pahinadora, eksenadora, gano'n. Ang lakas talaga niyang maka-Miss Grand. At parang feeling ko sa laban sa Miss Cosmo, aariba to ng bonggang-bongga, magpapapansin at eksena to. So doon mag-ingat si Atisa Manalo kasi baka malamon siya nito ng eksena, di ba? So I hope na sana na talagang mapaghandaan ni Atisa ng maigi ang laban niya sa Miss Cosmo. At sana
talaga makain niya ng buhay itong si Miss Thailand. Dahil parang feeling ko si Miss Thailand ay talagang manlalamo ng bonggang-bongga. So, ayun yung laban niya. Pero kung ganda, ay wala na. Malalampaso to ng bonggang-bongga. So, medyo na-wonder ako doon kung paano kung hilaban nga nila ito si Sophia Luna ng Colombia na naging first runner-up din sa Miss International. Ang masasabi ko, ang bongga. Di ba? So, ang bongga, first runner-up to first runner-up, beauty to beauty. Ganon. So, labanan ng ganda, labanan ng galing, labanan ng runners-up. So, ako para sa akin, Diyos ko, ang ganda ng laban nito. Pero syempre, nakakatakot to si Sophia Luna kasi alam naman natin na talaga naman yung ganda niya. Ang lakas talaga makareyna. Hindi nga ako makapaniwala na nakain siya ni Venezuela. Pero kung nagawa ni Venezuela na kainin ito si Sophia Luna ng buhay, kaya din ni Atisa Manalo, nakainin din siya ng buhay at lunukin, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, ha? So, yung beauty niya kasi natalo Natalo ni Venezuela. So, ibig sabihin, kaya din yan matalo ni Atisa Manalo ng buhay, di ba? So, bakit ako matatakot? Kung magaling naman si Atisa Manalo talaga. At naniniwala ako na si Atisa Manalo ang isa sa mga nakatakda. Di ba? So, yun. So, pero matinding laban to kung sakasakaling itatapat ng Colombia sa Philippines ay itong si Sophia Luna laban kay Atisa Manalo ay medyo mahihirapan talaga tayo dito. Pwedeng silang dalawa talaga ang mag-last two standing. Ay, ang ganda ng laban nun. Pero, ang tanong, lalaban nga ba si Sophia Luna ng Colombia? So, yun yung abangan natin. But, for me, ang ganda Ang ganda ng naka-idea nito na, alam mo yung paano kung silang dalawa nga ang magtapat. Kayo guys, tingin ninyo sino ang kakabog at sino ang mananalo. So, silang dalawa ba ang magla-last two standing? Sa tingin ninyo, pag sila ang nagtapat dito sa Miss Cosmo, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre una sa lahat maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated din kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys! Maraming salamat!